Sa akda ni Ian James Ramirez, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hazel, ang magiging kapareha o asawa ni Nathaniel sa kwento ng 13 talim ng palaraw. Isa itong babaeng matapang na binayayaan ng mga tangan o mga abilidad upang puksahin ang mga lumalaganap na masasamang elemento sa kanilang bayan. 1922 ang kasalukuyang taon. Sa Mindoro tayo. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Nang mga panahong ito ay nasa wastong gulang na si Hazel, masaya silang namumuhay kasama ng kanyang buong pamilya. Dalawa lang silang magkapatid pa noon at siya ang panganay. At ang kanyang ama naman na itago na lang natin sa pangalang Arnel, isang magsasaka sa malawak na palayan na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Ang kanya naman noong ina ay ang siyang namamahala sa mga gawaing bahay habang nagdadalang tao sa pangatlo nilang anak. Sila namang magkapatid ay pumapasok sa eskwelahan at sa tuwing araw ng pahinga, tumutulong sila sa kanilang ina sa mga gawaing bahay. Ang kapatid niya noon ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Nakatira sila sa paanan ng isang bundok. Pangkaraniwan lang noon ang kanilang bahay at masasabi talagang may payak silang pamumuhay noon. Simple, di rin sila noon gumagawa ng mga bagay na maaaring makasira ng kalikasan. Nagtatanim din sila ng mga puno noon sa tuwing may mapuputol na mga puno o mga punong namamatay dahil sa katandaan. Pinapalitan nila ito ng panibagong puno sa pamamagitan ng pagtatanim. Nang isang araw, may bumisita sa kanila noong 2 lalaki na di nila kilala at hinahanap ng mga ito ang kanilang ama. Araw ng pamamahinga noon kaya wala silang pasok. Magandang araw ho. Nandyan ho ba si Arnel? Wika ng isang lalaki sa labas ng kanilang bakuran. Agad naman yung sinagot ng kanyang ina habang nasa loob ng bakuran nila. Pasensya na ho. Wala ho dito si Arnel eh. Baka ho gabihin ng uwi. Marami ho kasi silang inaani ngayon. Tugon ng kanyang ina dito. Si Hazel at ang kanya noong kapatid ay lumapit sa kanilang ina para sana makiusyoso. Subalit nang marinig ng lalaki na wala ang kanyang ama sa kanilang tahanan, nagpaalam na din kaagad ang mga ito. Subalit nag-iwan ang mga yon ng nakakapangilabot ng ngiti at tingin. Habang ang isa sa mga lalaking yon ay masama ang titig sa tiyan ng kanyang ina. Maya-maya pa ay tuluyan nang ang tumalikod sa kanila ang mga lalaking yon at umalis at nagsabing babalik na lamang sila. Napayakap naman silang magkapatid sa kanilang ina nang dahil sa nakita nilang pagtitig ng mga panauhing bumisita sa kanila ng araw na yun. Sa pagsapit ng gabi, wala pa rin ang kanilang ama ng sandaling yun. Nang bigla silang maalarma, nang bigla silang makarinig ng mga pagkaluskos sa paligid ng kanilang bahay. At sa palagay nila, di yun gawa ng ordinaryong mga hayop lamang. Kumakarit kasi sa kanila noong dingding ang kuko ng mga ito. At naglilikha din ang mga yun ng kakaibang mga ingay. Kasabay ng mga nangyayaring yun sa paligid, ang paghilab ng tiyan ng kanyang ina, kahit na wala pa ito sa kabuwanan para manganak. Hazel, sunduin mo nga ang iyong ama. Dali, ang sakit na ng tiyan ko. Wika ng kanyang ina habang sapo ang tiyan nito dahil sa sakit.
Nang marinig ni Hazel ang utos ng kanyang ina, kahit na nakakarinig sila noon ng kakaiba sa labas ng kanilang tahanan, dala naman ng pangangailangan. Nilakasan niya noon ang kanyang loob. Mabilis siya noong lumabas ng bahay at kaagad ding sinara ang pinto at kaagad na tumakbo ng mabilis. Maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya aninag niya kahit papano ang daan. Di pa man siya noon nakakalayo sa kanilang bahay. Napansin niya noon ang isang matanda na nakatayo sa may gilid ng daanan at nakatanaw yun sa kanilang bahay. Dahil sa pagmamadali, nilampasan niya na lamang ito. Ngunit habang nasa kasagsagan siya noon ng pagtakbo, biglang may humarang sa kanya noong kakaibang nilalang. Nagaangil ito habang tumutulo ang laway sa bibig nito. Kaya naman natigilan siya sa kanyang pagtakbo. Nanginginig na ang mga tuhod niya noon sa takot. Dahan-dahan siya noong humahakbang papaatras. At nang akma na siyang tatakbo pabalik, mabilis siyang nilundagan ng nilalang. Napasigaw na lamang siya noon habang nakapikit ang kanyang mga mata. Subalit ilang segundo na ang lumipas ay walang nilalang na kumagat sa kanya noon. Pagmulat niya sa kanyang mga mata, nagulat na lamang siya nang makita niya ang nilalang na nakahandusay na sa lupa habang kumikisay-kisay pa ito. Nang bigla siyang mapalingon sa kanyang likuran, nang merong isang matandang babae na tumingin mula doon at nagsabi ng, "Iha, ayos ka lang ba?" Ayos lang po ko, Manang." Nanginginig na tinig ni Hazel sa pagsagot. Kayo hubang may gawa nito sa nilalang, Manang?" Dagdag na tanong pa nito. Paano kung sabihin ko sa iyong oo, iha? Maniniwala ka ba? Sagot ng matanda. Matapos yung sabihin ng matanda, mabilis na lumapit dito si Hazel. At kahit ngayon pa lang niya nakita ang matanda na yun, agad siya doong yumakap at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nang bigla niyang maalala ang kanyang ina, kaya naman agad siyang nagpaalam sa matanda upang sunduin sana ang kanyang ama. Subalit pinigilan siya ng matanda at sinabing delikado na sa daan at baka makasalubong siya ng aswang at tuluyan na siyang malapa nito. Nang marinig ni Hazel ang salitang aswang, dito na siya natigilan at pinili na lang na makinig sa matanda. Bagaman ay hindi niya ito kilala, inaya na lang siya noon ng matanda na umuwi na sa kanilang tahanan upang tignan ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ina. Nabanggit din noon ng matanda sa kanya na matagal na siyang nagmamasid sa kanilang tahanan mula noong magdalang tao ang kanyang ina. At di lang yun, may isang tao sa tahanan na yun na pinababantayan ng diwata sa kanilang lugar na isang tao. Dahil sa natitipuhan ng diwatang yun ang tao na pagkalooban ng mga abilidad mula sa kalikasan. Pero nakadepende pa rin yun sa tao na yun kung tatanggapin niya ang mga bagay na ito. Habang nag-uusap sila noon ng matanda, mabilis naman sila noong naglalakad patungo sa kanilang bahay. Nagulantang naman sila noon nang may biglang lumabas na isang nilalang mula sa bintana ng kanilang bahay. Mabilis yung tumakbo patungo sa kagubatan. Kaya naman tumakbo na sila upang marating nila ng agaran ang bahay nila Hazel. At pagpasok nila sa pinto ng bahay, tumambad sa kanila noon ang nagkalat na dugo sa sahig ng bahay. Nakita pa niya noon ang putol na braso na nakakalat sa sahig, habang ang ina niya noon ay nasa papag
habang duguan din ang katawan. Nang malapitan niya ito, umagos mula sa kanya noong mga mata ang walang patid na pagluha. Dahil sa nakita niyang wakwak na ang tiyan ng kanyang ina at ang braso na nasa sahig ay ang braso ng kanyang kapatid na 10 taong gulang pa lamang. Halos mawalan ng lakas ang mga tuhod nun ni Hazel dahil sa pangyayari. Halos magsisisigaw siya noon sa pag-iyak. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanyang ama. May pasan pa itong sako na may lamang inaning palay na naging kabahagi niya sa pagsasaka. Agad nitong naibagsak ang kanyang daladala at mabilis na pumasok din sa loob ng bahay. Anak! Sinong may gawa nito? Sinong may gawa nito sa nanay mo? Sino? Pasigaw na tanong ng kanyang ama sa kanya. Di ko alam, Itay. Di ko po alam. Umiiyak na tugon niya rito. Ipinaliwanag ni Hazel ang bawat pangyayari sa kanyang ama. Ipinagtapat niya rin noon ang mga naririnig nila bago nangyari ang karumaldumal na pagpaslang sa kanyang ina at pagtangay sa kanyang kapatid. Nang marinig ng kanyang ama ang kanyang kwento, laking pagsisisi naman nito dahil sa masyado siyang nasiyahan sa dami ng kanilang naani ng araw na yun. Sa pag-uwi niya pala ay kabaliktaran ng saya ang kanyang mararatnan sa kanilang tahanan. Hindi ba? Minsan nangyayari ang ganon sa buhay. Sa sobrang kasiyahan, hindi mo malalaman na may biglang darating na malakas na unos. Halos gumuho ang mundo nila ng sandaling yun habang yakap-yakap nilang mag-ama ang katawan ng kanyang ina. Wala silang tigil sa pag-iyak nun nang maalala ni Hazel ang matanda na kanyang kasama. Agad niya itong itinanong sa kanyang ama kung napansin ba niya ito. Subalit umiling ang kanyang ama, kaya naman nagtaka siya dahil sa nakatayo lang ito sa may pinto ng kanilang bahay nang dumating ang kanyang ama. Katakatakang di man lang yun napansin ng kanyang ama. Bagaman nagtataka, kumilos siya noon para kumuha ng malaking kumot upang ibalot ang katawan ng kanyang ina kasama ng putol na braso ng kanyang kapatid. Matapos yun ay tumungo na sa kusina si Hazel at kinuha ang mahabang talibong. Bago pa man siya noon makalabas ng kanilang tahanan, tinanong pa niya noon ang kanyang ama habang umiiyak. Hazel! Hazel! Anak! Saan ka pupunta, anak? Tanong ng kanyang ama. Hahanapin ko pong pumatay kay inay at bunso, itay. Ipaparanas ko sa kanila ang ginawa nilang kahayupan kay inay at sa aking kapatid. Tugon ni Hazel. Anak, huminahon ka. Di mo alam ang ginagawa mo. Di tao ang may gawa nito sa nanay mo at sa mga kapatid mo. Maaaring mga aswang may gawa nito, anak. Uwi ka pa ng kanyang ama. Di naman nagulat pa si Hazel dahil sa nakita niya ang isa sa mga yon. Ngunit natigilan naman siya nang may biglang nagsalita sa tabi niya na isang matandang babae na kasama niya kanina. Tama ang iyong ama, iha. Pero kung desidido ka na hanapin at paslangin ang mga nilalang na yon, ay matutulungan kita. Wika ng matandang babae. Ho? Manang? Paano naman ho? Sasamahan niyo ho ba ako? Tugon niya dito. Subalit tumawa lang ang matanda habang nakatingin sa kawalan.
Tapos ay bigla itong tumingin sa kanya noon, sabay wika ng, Hindi, hindi iha. Hindi kita maaaring samahan dahil limitado lang ang aking kakayahan upang makipaglaban sa mga masasamang elemento. Pero kung may magtatangan ng mga mutya na inaalagaan ko, ay dun ko palang magagamit ang buo kong lakas sa pakikipaglaban. tugon ng matanda. Ano hong ibig niyong sabihin, Manang? Tanong niya dito. Pumunta ka sa ilalim ng isang malaking puno, sa itaas ng parte ng bundok na ito, iha. At doon mo malalaman ang lahat. Sagot ng matanda sa kanya. Sasagot pa sana si Hazel sa matanda, subalit bigla siya noong tinawag ng kanyang ama. Tumingin siya noon saglit sa kanyang ama at labis naman niyang ikinagulat nang ibalik niya ang kanyang paningin sa matanda dahil sa wala na ito sa kanyang tabi. Tanging mabangong hangin na lamang ang iniwang bakas nito sa paligid. Hinagilap pa niya noon sa buong paligid ang matanda, subalit di na niya ito makita. Nahintakutan siya ng sandaling yun, kaya naman dali-dali na siya noong pumasok ng kanilang tahanan. Nagtaka naman siya noon nang sabihan siya ng kanyang ama ng, Anak, bakit ka nagsasalitang mag-isa sa labas? Sinong kinakausap mo doon? Tanong ng kanyang ama sa kanya. Kausap po yung matanda na kasama ko kaninang pauwi dito sa bahay. Yung nagligtas po sa akin kanina sa daan. Subalit, wala kang kausap, anak. Halika nga. Wika ng kanyang ama, sabay yakap nito sa kanya. Pinagsaluhan nilang mag-ama noon ang isang napakalungkot na gabi. Halos buong gabi noong lumuluha silang mag-ama dahil sa bigla ang pagpanaw ng ilaw ng kanilang tahanan at ng isa niyang kapatid at ng kanyang bunsong kapatid na isisilang pa lang sana. Lumipas ang 2 araw. Inilibing na nila ang labi ng kanyang ina. Di na nila pinatagal pa kasi brutal ang naging kamatayan nito at nagkakaroon na rin yun ng di ka nais-nais na amoy. Kaya di na nila pinatagal pa ang burol nito. Nakarating din sa kanila noon ang balitang marami na ring nawawalang mga bata sa kanilang baryo. Sa paglipas ng mga araw, halos balutin noon ng kalungkutan, katahimikan at pangungulila ang dating masayang tahanan. Di na rin makapagtrabaho ng maayos ang kanyang ama noon dahil sa labis na pag-iisip nito. Minsan nakikita niya na lang itong lumuluha. Labis nang naaawa noon si Hazel sa kanyang ama. Nang isang gabi, habang siya ay natutulog sa kanyang silid, bigla siyang naalimpungatan nang makarinig siya ng mahinang pagtawag sa kanyang pangalan. Pinakinggan niya yon ng maigi kung saan ito nagmumula. At napagtanto niya na mula iyon sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya noon sa siwang ng kanilang bintana. At doon niya muling nakita ang matanda na tumulong sa kanya. Kinakawayan siya nito na tila ba nakikita nito na nakasilip siya sa isang maliit na siwang. Bagaman natatakot siya noon, pinili niyang tahimik na buksan ang kanilang pinto upang di magising ang kanyang ama. Lumabas siya noon ng bahay at agad na tinungo ang kinaroroonan ng matandang babae na tumatawag sa kanya. Manang? Bakit ho? Agad na tanong niya dito. Ikaw lang ang tanging tao na mayroong lakas ng loob
nakaharapin ng mga nilalang sa dilim. Nakikita ko yun mula sa iyo. Kaya nais kitang tulungan. Hinihintay kita sa lugar na sinasabi ko sa iyo. Subalit di ka pumunta. Kaya sa pangalawang pagkakataon, nais kong pumunta ka sa lugar na sinasabi ko sa iyo. May ibibigay lang naman ako sa iyo na 2 bagay na pwede mong magamit upang kaharapin ang mga mandarangal na aswang. Tugon ng matanda. Manang? Ngayon na ho ba? Nasa iyo ang pagpapasya, iha. Sagot ng matanda. At nagpasya nga si Hazel na sumama sa matanda sa pag-aasam na matulungan siya nito upang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ina at mga kapatid. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay ang iwas niya noon sa mga malalaking puno na nasa paligid na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Samantalang nagtataka siya noon dahil sa tumatagos lamang sa katawan ng mga puno noon ang matanda. Unti-unti nang naninindig ang balahibo niya noon dahil sa napag-alaman niya na isa na lamang palang kaluluwa ang matandang kanyang kasama. Nang mapansin naman noon ng matanda ang pagiging aligaga niya dahil sa takot, agad naman siya nitong kinausap at agad na ipinaliwanag ang lahat. Ayon sa matanda na, oo nga't isa ng kaluluwa ang nakikita ni Hazel na kaanyuan niya. Pero ang totoo ay di talaga siya isang kaluluwa dahil siya mismo ang diwatang nangangalaga sa kalikasan sa kanilang lugar. At ang wangis ng matanda na kanyang ginagaya ay ang dating nagmamay-ari ng mga mutya na ngayon ay kanyang pinangangalagaan. Ginagawa niya ang mga bagay na yun upang magbigay ng babala sa mga nilalang. Subalit nang malaman ng mga mandarangal na aswang na patay na ang tunay na katawan ng dating antingera sa kanilang lugar, ay dito na muling nanalakay ang mga ito sa mga ordinaryong tao. Ang kaso naman sa kanilang pamilya ayon sa matanda na nakaalitan ng kanyang ama ang isa sa mga nilalang na yun na kunwaring nagtatrabaho sa palayan na pinagsasakahan nito. Dahil sa kabahaging palay ng kanyang ama na pilit inaangkin ng nilalang. Subalit di pumayag ang kanyang ama hanggang sa masapak niya ang lalaking yon na ayaw magpaawat. Lingid naman sa kaalaman ng kanyang ama na aswang ang lalaking kanyang nakasagutan ng araw na yon. Naisin ko mang tumulong, subalit wala akong nagawa. At pagsapit nga ng gabi, doon na nangyari ang ginawang paghihiganti ng mga aswang sa inyong pamilya na siyang ikinasawi ng iyong ina at mga kapatid. Alam ko ang lahat ng yan, iha, dahil matagal ko nang binabantayan ng inyong pamilya mula nung ikaw ay isilang. Dahil sa sinabi na noon ng dating antingera sa lugar sa akin, bilang isa niyang masugid na gabay. At anya, ang unang magiging anak ni na Arnel at ng kanyang asawa ay ang siyang magiging tagapaghalili ng kanyang mga abilidad na tangan. Paliwanag ng matanda. Nang marinig ni Hazel ang mga sinabi ng matanda sa kanya, halos mapaluha siya noon. Nais man niya noong isisi ang lahat sa kanyang ama, subalit di rin naman ginusto noon ng kanyang ama ang mga nangyari. Ilang sandali pa ang lumipas, narating na nga nila ang sinasabing lugar ng matanda. Dinala siya nito sa isang malaking puno ng balite, kung saan napakaraming ugat ang nakalawit sa paligid. Iha, andito na tayo. Ihanda mo ang iyong sarili
Dahil sa ikaw mismo ang kukuha ng mga mutya sa pinaglalagakan nito. Pumikit ka, iha. Wika ng matanda. Agad din namang pumikit noon si Hazel. At nang sandaling sabihin ng matanda na kanyang kasama na pwede na niyang imulat noon ang kanyang mga mata, agaran din naman niya itong ginawa. At nagulat na lamang siya noon sa kanyang nasaksihan. Dahil kung kanina lang ay napakadilim ng paligid nang tumungo sila sa gubat, noong sandaling yon na iminulat niya ang kanyang mata ay napakaliwanag ng buong kapaligiran. Ayon kay Hazel, napakagandang luntian ng lugar na yun. Sagana ang kalikasan at napakaraming malulusog na hayop sa lugar. Malamig ang simoy ng hangin at napakasasaya ng mga taong kanyang nasisilayan sa buong lugar. Manang, nasan ho tayo? Tanging tanong niya na lamang sa matanda. Huwag mo na akong tawaging manang, iha. Ang sagwa Ako si Kapambulod. Ako ang tagapagbantay ng kalikasan sa inyong lugar at dito sa aming mundo. Nga pala, maligayang pagdating sa aming mundo, iha. Nasa mundo ka ng mga engkanto. Dinala kita dito dahil dito mo mismo sa aming lugar makukuha ang mga mutyang nais kong ipagkaloob sa iyo. Wika ng matandang kanyang kasama kanina na ngayoy isa ng makisig at matipunong lalaki. Halos manlaki ang mga mata naman noon ni Hazel nang marinig niya ang mga sinabi ng engkantado o diwata. Halos di siya makapaniwala na nagmula siya sa dugo ng mga antingera na pinapaniwalaan nilang pinangingilagan nung unang panahon ng lahat ng klase ng nilalang mula sa kaliwa. Tama ang lahat ng iyong narinig, iha. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili sa pagkuha ng mga mutya na nais kong ipagkaloob sa iyo. Sige na, iha. Lagi mong tatandaan na sa bawat kagipitan man o anumang sitwasyon, panatilihin mong kalmado ang iyong sarili upang sa ganon ay malampasan mo ng matiwasay ang bawat pagsubok ng buhay. Nga pala, Hazel, sa loob ng ipu-ipong apoy na yan mo makukuha ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Paliwanag ng diwata o engkantado. Matapos nitong masabi ang lahat ng yun, nagbigay daan ito kay Hazel upang tunguhin ang loob ng nag-aalab na ipu-ipong apoy. Sigurado ho ba kayo? Papasok ho ako sa nagliliyab na ipu-ipong yan? Nababahalang wika ni Hazel. Tumangulang naman noon ang diwata sa kanya, kasabay ng pagsasabi ng, "Huwag kang mag-alinlangan, Hazel." Wika ng diwatang si Kapambulod. Nang marinig yun ni Hazel, pilit niyang ikinalma ang kanyang sarili kasabay ng pagpikit habang nakaharap sa nagliliyab na ipu-ipo. Pumakbang na siya papauna. Nararamdaman niya noon ang init ng nakapaligid sa kanyang nanggagalit na apoy. Subalit, katakataka namang di siya napapasok. Ngunit kapag iniisip niyang mapapasok siya, ay nararamdaman niya ang pagkalapnos ng kanya noong mga balat. Kaya naman pinanatili niya noon sa kanyang sarili ang pagiging kalmado. Maya-maya pa, may naririnig siya noong boses sa kanyang isipan na nagsasabing pwede niyang imulat ang kanyang mga mata dahil nasa harap niya mismo ang mga bagay na dapat niyang makuha. At pagmulat niya, tumambad sa kanyang paningin ang dalawang maliliit na bato na isang nagbabaga at isang kulay puting bato
na pinagmumulan ng nagliliyab na ipo-ipo. Nang makita niya ang mga bagay na yun, nag-aalinlangan pa siyang damputin ang mga bagay na yun. Subalit, nararamdaman niya na noon ang papainit na dampi sa kanyang balat ng nagliliyab na ipo-ipo. Kaya naman kahit pa may pag-aalinlangan, mabilis niyang dinampot ng dalawa niyang kamay ang dalawang maliliit na bato. Matapos niya yung gawin, bigla na lang naglaho na parang bula ang kanina'y nag-aalab na ipo-ipo. Binabati kita, Hazel. Nagtagumpay ka sa iyong pagsubok. Oh, pagsubok lang yan, iha. At para sa huli mong kailangang gawin, kakaharapin mo ang mga gabay ng dalawang mutya na hawak mo. Kailangan mong patunayan sa kanila na ikaw ay dapat nilang kilalanin bilang bago nilang amo. Wika ng diwata kay Hazel. Bagaman tutol siya sa nais ng diwata dahil sa nakakaramdam na siya ng pagod, wala naman siyang magawa kundi ang sundin niya na lamang ito. Dahil sa minsan lang dumating ang pagkakataon na mismong ang maharlikang diwata ang magtuturo sa kanya ng mga bagong abilidad na sa sata ng buhay niya ay di niya akalaing kanyang makakamtan. Binigyan naman siya nito ng panandaliang pagpapahinga, kaya naman medyo nakabawi siya sa lakas na nawala sa kanya. Maya-maya pa, may lumitaw noon sa kanilang harapan na dalawang nilalang. Ayon kay Hazel, na ang anyo ng mga yun ay maihahalin tulad mo sa mga tao. Napakakikinis ng mga balat ng mga ito na malapur sila na. Mahahaba at mapuputing buhok. Nakasuot ito ng mga kalasag na may mahahaba ding tenga ang mga yun. At ang suot nila na kalasag ay magkaiba pa ang kulay. Napakakisig din ng katawan ng mga ito. Dagdag pa ni Hazel na ang suot na kalasag ng mga ito ang sumisimbolo ng kanilang mga kapangyarihan. Ang isa ay nakasuot ng pinaghalong kulay pula at pilak, at ang isa naman ay purong puti ang suot na kalasag. Ayon sa diwata na ang nasa harap niya ay ang gabay ng engkanto ng kanyang mga mutyang hawak. Dapat niyang matalo ang mga yun sa isang labanan upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa mga ito. Nakarapat dapat siyang kilalanin ng mga ito bilang kanilang bagong amo. Paano ko naman po tatalunin ang mga yan? Isa postura pa lang ho nila, halatang wala na akong panama sa kanila. At isa pa ho, isa akong babae. Paano ho ako mananalo sa matitipunong lalaki na yan? Nag-aalang ang wika ni Hazel. Kung sa lakas, Hazel, daig ka nila. Pero kung pagaganahin mo ang iyong isip ay kaya mo silang talunin. Gawin mong sandata ang mga naging karanasan mo sa buhay at ang pagnanais na ito ay iyong malalampasan. Tugon sa kanya ng maharlikang diwata. Pag natalo mo ang isa sa kanila, ay magiging madali na ang lahat para sa iyo, Hazel. Dagdag pa nito. Iminungkahi din noon ng diwata na kailangan niyang mamili sa dalawa ng una niyang makakalaban. Mas pinili noon ni Hazel na unang kaharapin ang gabay ng mutya ng ipo-ipo. Humakbang ito pauna habang nagsasabi ng, Magaling, Hazel. Ako ang iyong napiling unang kaharap. Nga pala, di tayo maglalaban o magtatagisan ng lakas. Maglalaban tayo sa pamamagitan ng talas ng ating isipan. Kailangan mo lang akong talunin sa pamamagitan ng mga bugtong.
Nga pala, ang pangalan ko ay Burias, ang gabay ng mutya ng Ipo-Ipo. Handa ka na ba, Hazel? Wika ng nilalang na nagpakilala bilang Burias. Napangiti naman noon si Hazel dahil sa pag-aakalang madali lang ang magiging laban nila. Napakunot at halos malugaw ang isip niya nang nag-umpisa ng magtanong si Burias sa kanya. Pwede mong titigan, pero di mo pwedeng hawakan. Kahit sino ay pwede itong likhain, pero pwede mo ding paulit-ulit na patayin. Bugtong na binitawan noon ni Burias kay Hazel. Halos halongkatin niya noon ang kanyang isipan. Makuha lamang ang kasagutan sa tanong sa kanya ng gabay ng Ipo-Ipo. Nang mapansin ng nilalang na nahihirapan na sa pag-iisip si Hazel, binigyan niya ito ng mga pahiwatig. Unang pahiwatig, iha. Init. Wika ni Burias. Nang marinig ito ni Hazel, doon na siya nagkaroon ng ideya, kaya walang pag-aalinlangan niyang sinambit ang salitang, Apoy, apoy Ginoo, ang aking sagot. Tugon ni Hazel. Magaling, iha. Tama ang sagot mo. Akala ko, di mo pa rin makukuha ang sagot eh. Ngayon, pwede mo na akong makasama sa lahat ng oras o laban mong kakaharapin, dito man o paglabas mo ng aming mundo. Wika ni Burias na labis namang ikinatuwa ni Hazel. Binati na rin siya noon ng maharlikang diwata dahil nagawa niyang malampasan ang una niyang pagsubok. At sa oras na yon, iisa na lang ang kanyang problema. Kailangan pa niyang kaharapin ang gabay ng mutya ng apoy. At ang hamon nito sa kanya ay isang labanan. Kaya naman napaisip si Hazel, paano niya lalabanan ang isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy, gayong isa lamang siyang ordinaryong tao. Subalit nang maalala niya ang sinabi ni Burias sa kanya, agad niya itong kinausap hinggil sa kanyang problema. Humingi siya ng pahintulot dito na kung maaari ba niyang tulungan si Hazel upang labanan ang gabay ng mutya ng apoy. Matalino ka talaga, Hazel. Walang problema. Gaya ng sinabi ko sa'yo, makakasama mo na ako sa lahat ng magiging laban mo, sa loob man o labas ng aming mundo. Tugon sa kanya ni Burias. Bago mag-umpisa ang kanilang laban, nagpakilala muna kay Hazel ang gabay ng apoy. At ang pangalan nito ay Cyrus. Matapos yun ay sinimulan na nila ang kanilang pagtutuos. At doon nga ay walang sabi-sabi. Mabilis noon na sumugod si Cyrus patungo kay Hazel habang naglilikha ito ng isang latigong apoy. Nataranta naman si Hazel dahil sa hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tanging nasambit na lamang niya noon ang pangalan ni Burias. Matapos yun, biglang naglaho si Burias at naramdaman ni Hazel ang malakas na daloy ng hangin ang pumapalibot nun sa kanyang katawan. At nang hatawin siya noon ni Cyrus nang nag-aapoy nitong latigo, ramdam niyang tumama yun sa kanya. Subalit wala siyang naramdaman na kahit katiting na sakit. Hazel, ako ang magsisilbi mong palangga at sandata sa pagkakataong ito. Wika ni Burias sa kanyang isipan. At nang makitang muli ni Hazel na hahatawin na naman siya ni Cyrus, umilag siya dito. Nagtaka naman siya noon dahil sa mabilis siya noong nakagalaw upang maiwasan ang nagliliyab na latigo ni Cyrus na tila ba kusa noong gumagalaw ang kanyang katawan alinsunod sa mga nais niyang gawin matapos niyang makaiwas sa atake. Mabilis naman siya noong tumakbo papasugod kay Cyrus.
at mabilis na inundayan yon ng pagsapak. Pagtama nun kay Cyrus, malakas na kalabog naman ang nilikha nun na naging dahilan upang mapaatras ng bahagya si Cyrus. Ininda nito ang pag-atake ni Hazel na tila ba isang malakas na ipo-ipo ang tumama sa kanya noon. Maya-maya pa, sunod-sunod na pag-atake na ang ginawa ni Hazel kay Cyrus. Na halos di naman nito magawang sundan dahil sa kasing bilis ng hangin ang pag-atake nitong ginagawa. Hanggang sa dumating ang puntong mapalhod na si Cyrus sa lupa at nagmungkahing sumuko na siya at nanalo na si Hazel sa kanilang laban. Suko na ako, Hazel. Nakakamangha ka. Nagagamit mo ng maayos ang kapangyarihan ng gabay ng ipo-ipo. Nagtagumpay ka. Simula ngayon, maglilingkod na ako sa ilalim ng iyong pangangalaga. Makakasama mo na rin ako sa lahat ng magiging laban mo habang ika'y nabubuhay. Wika ni Cyrus habang nakaluhod ito sa lupa sa harapan ni Hazel. Napakasaya ko na ako ang napili nyo bilang tagapangalaga ng mga mutyang inyong pinangangalagaan sa matagal ng panahon. Hayaan nyo, di ko kayo bibiguin. Gagamitin ko ang mga abilidad na ito upang puksahin ang mga demonyong gumagala, upang mambiktima ng mga ordinaryong tao. At sa inyo din po, mahal na kapambulod, umasa po kayong di ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Pasensya na din po kung nagkaroon ako ng pag-aalinlangan nung una. Wika ni Hazel. Tinugon naman yun ng maharlikang diwata na walang anuman at binabati siya nito na nagawa niyang paamuin ang dalawang gabay ng mga mutya niyang tangan. Maya-maya pa, sinabihan na siya nito na maaari na siyang umuwi dahil sa hinihintay na siya ng kanyang ama. Matapos ng kanilang mga naging pag-uusap, natagpuan na lang ni Hazel ang kanyang sarili na natutulog na sa ilalim ng malaking puno ng balite sa gitna ng kagubatan. Agad siya noong bumalikwas nang maalala niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Pagtayo niya, nakita niya noon ang kwintas niya na may palawit na dalawang maliliit na batong pula at puti. Napangiti siya noon ng bahagya at mabilis na tumakbo upang agarang makauwi na sa kanilang bahay. Nang sandaling yon ay malapit na ring magbukang liwayway. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narating na nga niya ang kanilang bahay. Nadatnan niya noon ang kanyang ama, nagising at nakaupo sa harap ng kanilang bahay habang humihigop ng kape. Nanlaki ang mga mata nito nang makita nito si Hazel. "Hazel! Anak!" Gulat na wika ng kanyang ama sa kanyang harapan. Oh, tay. Ako nga ho. May problema ho ba? Tugon naman niya dito. Mabilis na tumayo nun ang kanyang ama at lumapit sa kanya upang siya ay yakapin. Nagtaka naman nun si Hazel sa ipinapakita ng kanyang ama. Tay, bakit ho? Tanong niya dito. Alam mo ba anak? 5 araw ka na naming hinahanap. Akala ko nakuha ka na rin ng mga aswang na yon. Saan ka ba nanggaling anak? Tugon nito. Ha? 5 araw, tay? Takang sagot naman niya. Oo anak. Madami na ang nawawala sa mga kabarangay natin anak eh. At sabi-sabing kinuha ang mga yun ng mga nilalang na sinasabi nilang mga aswang. Akala ko isa ka na sa mga nakuha ng mga yun anak. Tugon sa kanya ng kanyang ama. Inilahad din noon ng kanyang ama
ang mga kaganapan nung mga araw na siya ay nawawala. Ayon sa kanyang ama, isang umaga, paggising niya, wala si Hazel sa kanyang kwarto. Hinanap niya ito kung saan-saan sa paligid ng kanilang bahay. Subalit ni anino nito ay di niya makita. At nang sumapit ang kinahapunan, may pumuntang mga panauhin sa kanilang bahay. Hinahanap ng mga ito si Hazel dahil raw merong kailangan ang mga ito dito. Ilang araw nang pabalik-balik ang mga yon, hanggang sa manawa ang mga ito dahil sa laging wala ang kanilang pakay sa kanila. Tinatanong naman ng kanyang ama ang mga ito kung ano ang kailangan nila kay Hazel. Subalit tanging pagngisi lang ang isinasagot nito sa kanya. Nang marinig ni Hazel ang mga sinabi noon ng kanyang ama, napatulala naman siya dahil sa naaalala niya ang mga sandaling may dumalaw sa kanila bago mangyari ang malagim na sinapit ng kanyang ina at mga kapatid. May namuong galit noon sa kanyang sarili at pagnanais na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. At para na rin matahimik noon ang kanilang baryo mula sa pananalasa ng mga aswang na ayon sa diwatang si Kapwang Bulod ay mga mandarangkal. Matapos ang naging usapan ng mag-ama, pumasok na noon si Hazel sa kanyang silid upang magpahinga dahil sa nararamdaman niya noong biglang pagkapagod at puyat ng kanyang katawan. Paggising niya kinaumagahan, pagbangon niya, may nakapa siya noon sa kanyang higaan na isang matigas na bagay. Nang tignan niya kung ano ito, isa yung nakarolyong papel. Makapalang pagkakarolyo ng papel na yon. Nang buksan niya ito, naglalaman ang mga papel na yon ng mga titik na nakasulat sa mga letrang di niya maintindihan. Bigla siya noong natigilan nang may nagsalita sa kanyang isip na isang boses. Hazel, ako ito, si Kapwang Bulod. Ang kalatas na hawak mo ngayon ay naglalaman ng mga orasyon na iyong kailangang matutunan sa lalong madaling panahon. At ang mga nakaguhit na imahe sa papel na yan ang magtuturo sa iyo kung papaano makipaglaban ng pisikal. Ang mga orasyon na nakapaloob sa papel na yan ay orasyong pangtigalpo, kabal, tagaliwas, pangkumbate, at kontratigalpo ng kaliwa. Kailangan mong makabisa ang lahat ng yan, iha. Dahil kailangan ka ng inyong baryo at higit sa lahat, maprotektahan mo ang iyong pamilya dahil sa kayo ang pangunahin nilang pakay na paslangin. Dahil sa alam nilang mula sa pamilya nyo ang magmamana ng mga bagay na kanilang kinatatakutan. Wika ng boses sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw, linggo, at buwan, nagawa na ngang kabisahin ni Hazel ang lahat ng orasyon na nakapaloob sa kalatas na binigay sa kanya ng diwata. Gumamit siya noon ng salamin upang mabasa lamang ang mga letrang nakasulat dito. Dahil sa sobrang liit ng mga yon. Nang isang araw, magkasama sila noon ng kanyang ama. Magbabandang hapon na noon, pauwi na sila galing sa bukid na pinagtratrabahuan ng kanyang ama. Nang may nakasalubong silang 5 lalaki na bago lamang sa kanilang mga paningin. Subalit nakilala ni Hazel ang isang lalaki na kasama ng mga ito. Yun yung lalaking bumisita sa kanila noong nabubuhay pa ang kanyang ina at mga kapatid. Nakangisi sa kanya ang lalaking yon at magkalapit na sila sa daanan. Biglang nagwika ang lalaki ng, Manong,
Manong Arnel, nandito na pala ang anak mo. Ngayon, gaya ng sinasabi ko sa'yo nung mga araw na dumadalaw ako sa inyo, uubusin namin ang pamilya nyo. Mamaya, humanda kayo. Dahil makakasama nyo na ang mga mahal nyo sa buhay sa kabilang buhay. Wika ng isang lalaki na kasalubong nila bago ito tuluyang lumampas sa kanila. Dahil sa narinig nila, sumagot ang kanyang ama ng, "Ano? Ano bang atraso namin sa inyo? Tigilan nyo na nga ang pamilya ko. Napas lang nyo na ang aking asawa, pati ang aking anak, at ang sanggol pa lang sana. Ano ba talagang kailangan nyo?" Sagot ng kanyang ama. Hinahawakan na noon ni Hazel ang kanyang ama dahil sa umiinit na ang kanyang ulo at malapit na itong sumugod. Tay, tama na. Sino bang mga yan, Tay? Tanong ni Hazel, subalit di tumugon ang kanyang ama. Mamaya, Arnel. Mamaya tayo magtutuos. Malas nyo lang naman. Dahil nagmula kayo sa angkan ng mga antingerang lumipol sa iba kong kapamilya. Sigit ng isang lalaki, tapos ay tumalikod na ang mga ito at naglakad papalayo sa kanila. Aba! Talagang mga to ah! Gigil pa ng ama ni Hazel. Nang makalayo na ang mga lalaking yun, dito na tinugon si Hazel ng kanyang ama. Ayon sa kanyang ama na, ang mga lalaking yun ay ang mga natirang aswang na hindi napaslang ng lola ni Mang Arnel. Dahil sa biglaang pagpanaw nito, dahil sa sobrang katandaan na rin. Ayon pa sa kanyang ama na isang antingera ang kanyang lola na nagbigay ng takot sa mga nilalang na pumapatay ng mga ordinaryong tao sa kanilang lugar. Ayon pa dito na nagtatangan ng mga malalakas na mutya o agimat ang kanyang lola noon. At siya ang magmamana sana nito, subalit di yun natuloy dahil sa biglaang pumanaw ang kanyang lola, kasabay ng biglaang paglalaho din ng mga tangan nitong mutya. Eto ho ba itay? Wika ni Hazel, sabay pakita niya sa kanyang ama ng kanyang mga kwintas. Ha? Anak, saan mo nakuha ang mga yan? Gulat na wika ni Mang Arnel kay Hazel matapos nitong makita ang kwintas nito. Eto ho ang dahilan, tay, kung bakit ako nawalan ng ilang araw. Dinala ako ng gabay ng ating kalikasan dito sa lugar na si Kap Pambulod sa kanilang daigdig. Sagot ni Hazel sa kanyang ama. Hanggang sa makauwi sila ay gulat na gulat pa rin ang kanyang ama sa kanya dahil di nito akalain na makukuha ni Hazel ang mga mutya ng yumao niyang lola. Hanggang sa sumapit ang gabi ng araw na yun, habang inilalahad ni Hazel ang buong pangyayari noong dinala siya ng maharlikang diwata sa daigdig nito, bigla naman sila noong natigilan nang biglang makarinig sila ng mga sari-saring ingay at kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Kasunod noon ay nakarinig sila ng isang boses sa labas na nagwiwika ng, Arnel! Lumabas na kayo dyan! Ngayon na siguro na namin na may natitira ka pa palang anak. Oras na para borahin namin kayo dito sa ating lugar. Kung di kayo lalabas dyan, mapipilitang kaming wasakin ang bahay nyo. Mapaslang lang namin kayo. Wika ng nilalang sa labas ng kanilang bahay na may kabuntot na mga tawa. Dahil sa kanilang narinig noon, kinuha ng kanyang ama ang talibong na nakasuksok sa may kusina at balak na sanang labasin ang mga nilalang sa labas ng kanilang bahay.
Nang biglang lumitaw ang isa sa gabay ng mga mutya ni Hazel na tangan na si Burias habang nagsasabi ng, Hazel, nababaliw ka na ba? Pigilan mo ang iyong ama. Mamamatay lamang siya kapag tinangka niyang lumabas. wika ni Burias paglitaw nito sa tabi ni Hazel. Nang marinig yon ni Hazel, dali-dali naman siyang tumayo upang pigilan ang kanyang ama sa gagawin nito. Anak! Dito ka lang! Dito ka lang sa loob! Huwag kang lalabas! Tatapusin ko na ang sigolot ng pamilya natin sa mga pesting yawang aswang na yan, wika ni Mang Arnel. Subalit sinabi noon ni Hazel na wag na siyang lumabas dahil sa marami ang nilalang sa labas ng kanilang bahay at baka mapahamak lang siya kung lalabasin niya ang mga ito. Sinabi ni Hazel na siya na ang bahala sa mga yon. Total, siya ang may kakayanan na labanan ang mga demonyong nais ubusin ang kanilang pamilya. Pero dahil naman sa sinabi ni Hazel, tinutulan siya ng kanyang ama. Nagtalo pa ang mga ito. Ayon sa kanyang ama, baka kung mapano siya. Gayong sinabi niya na marami na ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Subalit sinabi din ni Hazel na huwag siyang mag-alala. Dahil sa kayang-kaya niyang labanan ang mga yon ng mag-isa. Kaya naman wala nang nagawa nun ang kanyang ama, kundi ang magpaiwan sa loob ng kanilang bahay at mag-abang na lamang ng mangyayari. Naisip na rin kasi ng kanyang ama na tangan na ni Hazel ang mga mutya. Paglabas nun ni Hazel sa kanilang bahay, bumungad sa kanya noon ang makapal na hamog sa kapaligiran. Nagtataka siya dahil gabi nun at baliwanag ang buwan, pero mayroong makapal na hamog sa paligid. Di niya halos maaninag ang buong kapaligiran dahil doon. Kaya naman, tinawag niya noon si Burias upang lumika ng hangin na siyang magtataboy sa makapal na hamog. Nang mawala na ang hamog na yon, tumambad kay Hazel ang nasa 10 mga nilalang na animoy mga nakadapa sa lupa. Nakaangat ang tuhod at siko ng mga yun sa kanilang katawan kung ito ay maglakad. Mapapayat din ang mga yun. Mukhang tao pero demonyo ang itsura. May mga namumulang mga mata. Mapuputla ang mga kulubot na mga balat. At tanging ulo lang ng mga ito ang may buhok. At ang mga aswang na ito ay ang mga tinatawag nilang mandarangkal. Iha, mabuting desisyon. Isusuko mo ang iyong buhay sa amin. Wika ng isa sa mga nilalang. Nagkakamali ka, demonyo. Di ko isusuko sa inyo ang buhay ko. Bagkos ay mga buhay nyo ang kukunin ko. Wika ni Hazel. Iha, nangangarap ka ba? Paano mo yun gagawin? Isa ka lang. Isa ka lang na ordinaryong tao. Tugon naman ng isa pang nilalang. Nagulat naman ang mga nilalang na yun nang biglang lumitaw sa tabi ni Hazel si Cyrus at Burias. Halos mapaatras ang mga nilalang na yun matapos makita ng mga ito ang dalawang gabay noon ni Hazel. At napagtanto din ng mga ito na tangan ni Hazel ang mga mutya na kanilang kinatatakutan. Dahil sa hindi basta-basta lumalabas ang mga inkantong kasangganon ni Hazel nang walang dahilan. Maya-maya pa, naglaho si Burias at mabilis itong pumalibot nun kay Hazel upang magsilbi nitong kalasag. Nag-orasyon na rin nun si Hazel para sa kabal at si Cyrus naman ay naging latigong nagliliyab nun na kaagad din namang hinawakan ni Hazel.
natataranta na noon ang mga nilalang at nag-aalinlangan na ang mga itong sugurin si Hazel. Kaya naman, siya na noon ang nagpasyang unang umatake sa mga ito na naging dahilan naman upang magsikalat ang mga yon sa buong paligid. Kasing bilis ng hangin ang pagkilos noon ni Hazel at bawat malipatan niya noong nilalang ay bigla na lang nagliliyab ang katawan habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Di siya halos masabayan ng mga ito dahil sa bilis ng kanyang pagkilos. Gumaganti pa noon ang mga nilalang sa kanya, subalit di naman siya magawang patamaan ng mga yon. Hanggang sa magsitakbuhan na ang mga nilalang kasi di talaga nila magawang sabayan sa bilis si Hazel. Nagawa pa niyang pugutan ng ulo ang isa sa mga yun bago magsitakbo ang iba. Magsibalik kayo, mga animal! Sumalakay kayo, tapos kayo din palang tatakbo. Sigaw ni Hazel sa mga aswang na nagsipulasan papalayo sa kanya. Di na niya pinili pang habulin ang mga yun sapagkat maiiwan ang kanyang ama sa kanilang bahay na wala na namang kasama. Matapos niyang mapaslang ang iba sa mga aswang na sumalakay sa kanila, bigla na lang naagnas ang mga yun hanggang sa wala nang matira sa katawan ng mga ito. Pumasok na siya noon sa kanilang bahay upang tignan ang kanyang ama at magpahinga na rin. Subalit bago siya pumasok ng kanilang kubo, nagtanim muna siya noon ng mga pangontra sa paligid ng kanilang bahay upang sa ganon kahit na bumalik pa ang mga aswang ay di sila mapapasok ng mga yon sa kanilang bahay. Habang nakaupo na siya sa loob ng isang bangko sa loob ng kanilang bahay at namamahinga, sinabihan niya noon ang kanyang ama na maaari na silang magpahinga dahil sa wala na ang mga demonyo sa labas ng kanilang bahay. Anak, ikaw, di ka pa ba matutulog? Talong sa kanya ng kanyang ama na halata sa pagmumukha nito ang pagkamangha sa kanyang anak. Maya-maya na ho ako, itay. Baka ho kasi bumalik pa ang mga punyetang yon. Tugon naman niya dito nang nakangiti. Habang nakaupo siya noon, di na niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Maya-maya pa, biglang nagparamdam sa kanya noon ang maharlikang diwata na si Kapwang Bulod. Nagwika yun sa kanyang isipan ng kailangan niyang matuldukan ang pag-iral ng mga aswang na yun sa kanilang lugar. Dahil sa nalaman na ng mga ito na merong nang nagtatangan ng mga mutya na kanilang kinatatakutan, lilipat na yun ng ibang lugar upang doon naman mambiktima. Mahihirapan na siyang hagilapin ang mga yun pag nagkataon. Kaya sa gabing yun ay kailangan na niyang mapaslang ang buong lipi ng mga aswang. Kaya bigla siya noong napabalikwa sa kanyang pagkakaupo at napapungas sa kanyang mga mata. Ay, hikab niya noon. Pero saan ko sila hahanapin, Ginoo? Tugon niya sa boses na nasa kanyang isipan. Bigla namang lumitaw si Cyrus noon sa kanyang harapan at sinabing siya na ang bahala sa mga bagay na yun. Siya ang tutunton sa pinaglulunggaan ng mga aswang na yun. Maya-maya pa ay tumayo na si Hazel. Tinignan niya muna noon ang kanyang ama sa silid nito. Nadatnan niya na itong mahimbing sa pagkakatulog. Uminat-inat pa siya noon. Kinuha niya noon ang talibong sa kanilang kusina at tahimik na lumabas noon sa kanilang bahay. Paglabas niya noon, malamig at malakas na hangin ang sumalubong sa kanya.
Tapos, biglang lumitaw noon si Burias sa kanyang harapan at sinabing sundan niya lamang ito sa paglalakad. Bagaman medyo inaantok pa noon si Hazel, pinanlabanan niya yun dahil sa isang mapanganib na lakad ang kanilang gagawin ng kanyang mga kasanggang engkanto o mga gabay. Makalipas ng ilang oras nilang paglalakad, napadpad sila noon sa paanan ng mataas na bundok. Habang nagmamasid siya noong maigi sa paligid, bigla namang lumitaw noon si Cyrus. Agad nitong inilahad na nakita na niya ang lungga ng mga aswang na hinahanap nila. Sinabi nito na nasa parte ng gubat yun kung saan may pulo-pulong sapa at malumot na kapaligiran. Natatakpan din ng makapal na hamog ang lugar na nagsisilbing pangkubli nito sa kung sino at ano ang mga nilalang na nakatira doon. Mabilis nila noong tinungo ang lugar na sinasabi sa kanya ni Cyrus. Nang makarating silang tatlo noon sa lugar, tumambad sa kanila noon ang mahamog at malamig na klema sa buong paligid ng sinasabing lugar ng mga aswang ni Cyrus. Dahil sa nais ni Hazel na matapos ng madalian ang kanilang gagawin. Dahil sa pagod na ang kanyang katawan noon, dahil nga isa siyang babae, kaya mahina ang katawan niya pagdating sa pagod o sa pisikal. Inutusan niya noon si Burias na hawiin ang makapal na hamog na bumabalot sa buong paligid, upang sa ganon ay magawa nilang masipat at makita kung naroon nga ba sa lugar na yun ang kanilang hinahanap na mga aswang. Nang mapawi na ang makapal na hamog sa paligid sa pamamagitan ng sinag ng buwan, nagawa nilang makita ang paligid na may pulo-pulong maliliit na anyong tubig at ang malumot nitong mga bahagi. Maya-maya pa, may biglang may nagsilapagang mga nilalang sa lugar mula sa itaas ng mga puno. Yun na ang mga aswang na hinahanap nila. Ang mga mandarangkal na mga aswang. Nasa 12 ang bilang ng mga yun. Nagaangil ang mga yun habang matalim na nakatitig kay Hazel. "Antingera! Ikaw ba yung sinasabi ng isa sa mga kasama ko na pumatay sa mga kasama niya?" Wika ng isang nilalang na sa pakiwari ni Hazel ay ang pinuno ng mga ito. "Lakas ng loob mong pasukin ang lungga namin! Akala mo ba makakalabas ka pa rito ng buhay? Dito ka na mamamatay!" Dagdag pa nito. Pagkasambit nun nung nilalang, mayroong 5 nilalangang mabilis na tumakbo papasugod sa kanya. Kaya naman ang gabay niyang si Burias ay mabilis noong sumanib sa kanya. At si Cyrus naman ay sumanib noon sa talibong na hawak ni Hazel. Sa oras na yon, sa paglundag ng 5 nilalang na sumugod sa kanya, ay ang ginawa namang pagsugod ng iba pa at ng pinuno ng mga ito. Agad namang mabilis na gumalaw nun si Hazel at iwinasiwas niya noon ng papaikot ang kanyang talibong. Dahilan upang bumulagta sa lupa ang 5 nilalang na noon ay linundagan siya. Nagawa niyang patamaan ng talibong ang mga yun bago pa man makalapit ng husto sa kanya ang mga ito. Ang iba pa naman noon na sumugod sa kanya, mabilis siyang pinaulanan ng pagkalmot. Subalit galos lang ang natatamo niya noong pinsala sa pamamagitan naman ng mabilis niya noong paggalaw gamit ang mutya ng ipo-ipo.
at talim ng kanyang talibong na nag-aapoy sa talas nito. Wala naman niyang kahirap-hirap na napas lang ang iba sa mga yun hanggang sa ang pinuno na lang ng mga ito ang natitira. Marahan niyang nilalapitan yun habang nag-uusal ng mga pangtigalpo upang hindi na yun makaalis pa sa kinatatayuan nito. Habang lumalapit siya sa nilalang, sinabi niya na yun na ang panahon upang tuluyan na silang mawalis sa kanilang lugar at pagbibigay ng katarungan na rin sa ginawa nilang pagpaslang sa ina at mga kapatid ni Hazel. Nang makalapit na siya noon sa nilalang, buong lakas naman niya itong hinataw ng talibong sa leeg. Dahilan upang mahiwalay ang ulo nito sa katawan. Pagkatapos gawin yun ni Hazel, tumalikod ito na parang walang nangyari, sabay pagliyab ng katawan ng pinuno ng aswang sa kanyang likod. Habang naglalakad siya noon papauwi na, nasipat niya sa paligid ng sapa ang mga buto ng tao sa ilalim ng mga mababaw na sapa na yun. Matapos ang mga kaganapang yun, naging tahimik na ang lugar nila Hazel. Wala nang mapapabalitang mga nawawalang mga tao. Sa pagtagal pa ng panahon, pinag-aralan na rin niya ang panggagamot. At mula noon ay nakilala din siya bilang tanyag na manggagamot sa kanilang lugar. Marami pa noong mga naging kaganapan sa buhay ni Hazel na may kaugnayan sa kababalagang nangyayari sa ating mundo, hanggang sa magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya sa isang lalaki na sinasabing manggagamot din na may hawak ng isang alamat na balaraw.